Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. For today's vlogs mga ka-adventure ay nandito po tayo sa mismong Barcelona Bridge na kung saan sa lugar na to ay dito dumadaloy ang Danlog River. At sinasabi mga ka-adventure na sa lugar na to ay dito daw nanirahan ang mga sinaunang mamamayan ng bayan ng Barcelona. At sa lugar din na to ay dito nakatira si Danlog. Ayon sa alamat mga ka-adventure, sinasabi na ito daw na si Danlog ay umibig sa isang diwatang si Huripay. Bagamat bawal ang kanilang pag-iibigan, ay pinagpatuloy pa nila ang kanilang relasyon. Dahil mga ka-adventure sa alamat na yon, kaya tinawag ang lugar na ito noon na Danlog. Sa lugar na to mga ka-adventure ay minsan may naitayong tulay noong panahon ng mga Amerikano. So yan talaga yung original. Yes, pwede mag-rent. So di ko lang talaga to, nung last uwi ko, hindi pa to ginagawa yung mismong parang park na to. At sa ngayon mga ka-adventure ay ginawa na po itong isang park at napakaganda po dito na magpahinga lalo na ganitong oras. Sa lugar din na mga ka-adventure matatagpuan ang bagong Barcelona Bridge na kung saan ito ang nagko-connect sa magkabilang dulo ng Danlog River. At sinasabi mga ka-adventure na kapag natawid na nila itong tulay na to, ang ibig sabihin po nito mga ka-adventure ay nasa mismong poblasyon na tayo ng bayan ng Barcelona. Tinatawag mga ka-adventure na Danlog ang bayan ng Barcelona noong panahon ng mga Espanyol at sakop ito mga ka-adventure ng bayan ng Bulusan, kasama na ang bayan ng Gubat. Pinangalanan naman ito mga ka-adventure na Barcelona ng mga Espanyol dahil di umano ang itsura ng coastal topography nito ay similar sa lugar na Barcelona, Catalonia, Spain. Ang bayan mga ka-adventure ng Barcelona ay isa sa bayan dito sa lalawigan ng Sorsogon. So mga ka-adventure, dito po pala yung mismong National High School ng bayan ng Barcelona. Kaya lang mga ka-adventure, hindi po talaga ako dito nag-aral ng high school at sa kabilang bayan po ako nag-aral nung mga panahong iyon. At sa ngayon mga ka-adventure ay ito na po yung barangay Poblacion Central na dito matatagpuan ang Barcelona Ruins at yung mismong Paris Church. So dito tayo sa mismong Barcelona Paris Church. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay kilala din sa tawag na St. Joseph Paris Church, isang lumang simbahan at isa sa magagandang simbahan dito sa Bicol Region. Noong April 16, 1866,
ang bayan ng Barcelona ay naging isang ganap na pueblo civil or civil town. Hanggang noong 1868, ito'y naging isang independent town at separated na sa bayan ng Bulusan. At ang unang simbahan dito mga ka-adventure ay itinayo gamit ang kahoy, nipa at kawayan. At ang simbahang ito mga ka-adventure ay ipinatayo pa noon panahon ng mga Kastila noong 1874. Taong 2019 mga ka-adventure ay nirenovate ito sa pamamahala ng National Historical Commission. Natapos ito mga ka-adventure noong 2020 at kasama sa isinaayos ang interior nito. At dito rin sa church na ito naganap ang 40th wedding anniversary ng aming parents. At ang aking kapatid mga ka-adventure na si Father Chris ang isa sa nagmisa sa selebrasyong ito. At sa harap nito mga ka-adventure nitong Caris Church ay dito matatagpuan ang mismong Barcelona Ruins Park. Sa kabila mga ka-adventure ng magandang tanawin ng dagat dito mga ka-adventure ay matatagpuan ang isang guho na bakas pa ng kasaysayan noong panahon ng mga Kastila. At isa mga ka-adventure sa makikita nila dito sa Barcelona Ruins ay itong lumang mismong municipal hall. At ang guhong ito mga ka-adventure ang sinasabing residensya or lumang municipal hall ng bayang ito noong panahon ng mga Kastila. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Isa mga ka-adventure na makikita pa natin na bakas ng nakaraan dito sa Barcelona Ruins Park ay itong lumang school na mas kilala dito sa amin na Stone Building. At sabi ng aking magulang mga ka-adventure, ito daw ay nagamit pa till mga 1960 hanggang sa nasira ito ng isang bagyo. At sa harap nito mga ka-adventure nitong isang ruins ay dito naman matatagpuan ang bagong Barcelona Central School na kung saan dito talaga ako nagtapos ng elementary. Isa mga ka-adventure sa interesting sa school na to ay itong isang tila World War II artifacts na matatagpuan dito sa mismong harapan ng school at dati mga ka-adventure ay ginagawa namin itong belt. At sa ngayon mga ka-adventure ay nandito na tayo sa Barangay Poblacion Sur na kung saan dito matatagpuan ang pamilihang bayan ng Barcelona. Ang kaling ito mga ka-adventure ay bahagi pa po talaga ng marketplace ng Barcelona Sorsogon at sa kaling ding ito matatagpuan ang isang bakery na nagsiserve ng isa sa masasarap na pandesal dito sa aming bayan. At kapag dinerecho po natin ito mga ka-adventure, itong kaling ito ay papunta po ito sa mga rural barangays ng Barcelona.
At sa ngayon mga ka-adventure ay pasukin po natin yung mismong compound nitong public market ng bayan namin. Ito yung palengke dito sa So mga ka-adventure, dito rin sa palengkeng ito ay dito rin ginagawa ang tinatawag na saud, na kung saan yung mga ngalakal sa iba't ibang bayan ay pumupunta dito para magbenta ng kanilang kalakal. Usually nang mabibili dito mga ka-adventure yung mga kalakal na hindi nakikita dito sa aming bayan. So mga ka-adventure, ganito po kalawak yung mismong public market ng Barcelona, Sorsogon. Pero mga ka-adventure, alam niyo po ba na ang tawag namin dito sa lugar na ito ay plaza? Dito rin mga ka-adventure sa Poblacion Sur matatagpuan ang mismong health center ng Municipality of Barcelona. At sa tabi nito mga ka-adventure ay dito rin matatagpuan ang napakaganda dito na Municipal Hall. Dito pa rin mga ka-adventure sa Barangay Poblacion Sur, malapit sa palengke, matatagpuan ang iba't ibang mga government agencies and offices. So dito tayo mga ka-adventure sa ngayong Coastal Road. Pag dinerecho natin ito mga ka-adventure, itong coastal road na to ay pabalik po ito doon sa Barcelona Ruins Park. So mga ka-adventure, ito po yung dagat. Wow, dagat. At sa ngayon mga ka-adventure ay nandito na po tayo sa lugar namin sa Barangay Luneta, na kung saan ito ay ang unang barangay outside the town proper of Barcelona kung galing po silang Gubat, Sorsogon. Isa mga ka-adventure sa masasabi mo dito sa bayan namin ay napakasimple lang po talaga ng pamumuhay. Hello! Go bro. Isa mga ka-adventure sa masasabing lumang bahay dito sa aming barangay ay itong isang bahay dito ng aming tita. At dahil mga ka-adventure sa patag na topography nito, kaya karamihan talaga ng source of income ay pagsasaka ng palay. Isa pa sa pangunahing produkto dito mga ka-adventure ay ang pagkokopra, abaka, na siyang ginagawa na handicrafts dito sa aming lugar. Dahil mga ka-adventure sa masasaganang ani ng palay dito sa aming probinsya, kaya may isang delicacy na tinatawag dito na hinagum. At sa ngayon mga ka-adventure ay samahan po nila ako na puntahan natin sa isang road trip ang mga rural barangays dito sa aming bayan na hindi ko pa talaga napupuntahan. At dahil din mga ka-adventure sa maganda ng kalsada dito sa lugar na to, kaya hindi na talaga imposible na marating natin ang mga natatagong lugar dito sa amin at mamangha sa nanaangking ganda ng lugar na
madadaanan natin. At isa mga ka-adventure sa madadaanan natin na lugar ay itong Barangay San Antonio, Barcelona, Sorsogon. Dahil sa road trip na to mga ka-adventure ay ang goal ko talaga ay nais kong masilayan sa unang pagkakataon ang lugar na tinatawag na Santa Lourdes na kahit kailan hindi ko pa narating. Pang viral. So mga ka-adventure, as of now po ay nandito na tayo sa Barangay Santa Lourdes na isa sa barangay dito sa Barcelona, Sorsogon. At sa masasabi ko talaga na sa ngayon ko lang talaga ito napuntahan. At galing dito mga ka-adventure sa lugar na ito ay halos abot tanaw na po ang Bulusan Volcano. At kapag nakapunta sila dito sa amin sa bayan ng Barcelona, at ito lang talaga ang masasabi nila mga ka-adventure. Masasabi natin mga ka-adventure na huwag muna tayong bumalik dahil marami pang adventure na matutuklasan tayo dito sa bayang ito. And that's all for these vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next video.